Bagong bulan, bag-o na sa bantong theme, love that never grows cold. Gugma nga di gyud mo bugnaw. Ang uluhan sa mensahe is love, the root of Christian service. Ang atong text makita diha sa John 21, and this is all about the story after the resurrection of Jesus Christ nga iyahang gi-meet ang iyang mga disciples, particularly si Peter, to reinstate Peter in his service sa pag-alagad. Kini nga time maghatag ginatog pagtulunan nga ang gugma gyud maoy ugat, the root, the foundation of Christian service. Naay duha dinhi ka challenge, the deepest request of love. Si Peter karon nagatubang a very personal question from the Lord Jesus Christ nga nag-require of honest examination. Before si Jesus Christ mag-entrust sa ministry, iya sang sutaon ang heart ni Peter. Ingon diya sa John 21:15, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. A request of supreme love. Kanang focus diha, no? Naka-highlight diha ang do you love me more than this? Unsa nang more than this diha? Daghay interpretation, it could be nga ningon si Jesus, do you love me more than these disciples? Ay gugmabah ka nako more than any mo makauban nga disipulo? Or pwede na to maingon nga si Jesus nag-ingon pud usab diha, do you love me more than this fishing equipment, your boat, your nets? Samara sa challenge nga, do you love me more than things in life so precious to you? Kay mo man to'y panginabuhian ni Peter, ang baruto ug ang fishing nets. Or, do you love me more than anything else? Bisag asa ni nga question, nag-focus kini sa pag-examine sa heart ni Peter about his highest affection. Asa gyud ang iyahang supreme affection? Asa ang pinakataas niya nga affection? So Jesus here requesting the heart of Peter nga murabag muingon nga he must be the first place. Siya gyud ang mauna sa tanan. First place in our heart. Love for Christ must surpass every competing affections. Daghay competition gyud sa love ni Jesus Christ. Labi na kining mga earthly attachment sa atong makinabuhi. Mo nang that is the request of supreme love. Nag-request kini og supreme love. And also ikaduha nga pangutana, katulo man gini nang utana si Jesus. Kini ikaduha, ningon na pod si Jesus, Simon son of John. Remember nga he is using the word Simon, not Peter, his old name. It is really personal for Peter. Inga na nga pangutana. Ingon na pod si Jesus, do you truly love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Dinhi, do you truly love me na lang ang naa. Wala na tong, do you love me more than this? Ang love nga gi-mention dinhi, puros man ni, do you truly love me? Do you love me? Ay katulod, do you love me na lang yun? Wala na tong truly. Ang love dinhi nagkadaiya ni og meaning sa Greek, ang isa agape, ang isa phileo. Si Jesus nag-ask sa first and second nga question about agape love. Do you agape love me? Hibaw taon sa agape love, unconditional, unselfish love, unconditional, why condition, unya unending love. Mo na ang love sa Ginoo, agape. Mo na gipangita ni Jesus Christ. Pero nitubag si Peter, yes Lord, you know that I love you. Ang love na pud nga ingon diha kada tubag ni Peter, phileo love, meaning friendly love, affectionate love. Si Jesus, kapila niya gi-question si Peter, kaduha, agape love, Peter. Ang tubag ni Peter permente, phileo love. And last, paingon niya, do you love me? Murag na ulaw na si Peter, pero ang tubag gyapon niya. Pero kanang love diha sa last, sa third nga question ni Jesus, phileo na. Wala na siya na nag-ask og agape. Tungod kay nag-level si Jesus sa tubag ni Peter. Nga si Peter is just humble nga mo confess nga ang makaya ra gyud niya phileo. Gi-ask gyud ni Jesus si Peter 3 times kay si Peter sa una sa iyahang yung confession kan Jesus nga di tagi kabiyaan ni Jesus bisag magkinaon sa bisag patyon pako. Pero ingon si Jesus, after the rooster crows, you will deny me 3 times. Deny gyud niya. So dinhi
Honest na si Peter nga ang makaya rin niya is Phileo. Jesus is asking for agape but ang kaya rin niya is Phileo. Makita nato nga nganong giripit niya tungod kay giripit niya 3 times kini nga pangutana, tungod kay kini nga pangutana naghatag ka nato og iya nga ang gugma gyud maoy root, maoy pinaka-importante sa pagserbisyo sa Ginoo. Love is the essential element in Christian service. Siya gyud ang pinaka-importante sa tanan. Mo nang si Jesus nag-examine gid una sa atong mga kasing-kasing, sa kasing-kasing ni Pedro before siya mag-entrust sa feed my sheep, feed my lambs. Tungod kay mao gina ang mauna dapat love. Love comes before labor. Relationship comes before responsibility. Una niya tagaan og responsibilidad ato sa ning tarungon ng atong relationship. Communion before commission. Before si Jesus mag-commission, go and make disciples of all nations. Mga buluhaton first na kay communion by the Lord Jesus Christ. Kini nga question still kinahanglan karon labi na sa mga believers nga ang ato gyung first calling is to love Christ because serving flows from that love. Diha gyud mag-ugat ang tanan sa love. Si Jesus nag-desire og devoted servants before productive servants. Jesus' deepest request is not for greater ability. Wala nag-request si Jesus din kinahanglan kag maayo ka. You are good. You are great workers. No. He's not asking for ability, but asking for a heart. Truly, love Him. Kanang nahigugma gyud siya. Love must be the root of our service. One of the deepest request of love. Not only request of supreme love, but also the request of sincere love. Ang agape love, mo na genuine love, ang gipangita ni Jesus sa atong kinabuhi. And lastly, the demanding reasons. It means na I demand deep request of love, nganong kinahanglan gyud ang gugma. Mao ni ang mga demanding reasons. These are compelling reasons. Biblical reasons nganong ang atong pag-alagad kinahanglan gyud magsukad sa gugma nato kang Ginoong Hesukristo. Nganong ang gugma, why love is very essential in serving the Lord. Mao ni ang the reasons behind sa deep request of love. Una nga rason nganong kinahanglan gyud ang gugma diha sa atong pag-alagad tungod kay kini makahimaya sa Ginoo. It pleases God, makalipay, it honors Him, and it glorifies God. In Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Malipay gid ang Ginoo tungod kay kini nga love, nag-focus ra gid sa iyaha. Whatever you do, work it with all your heart, wholehearted. Muna ingon nato kaniya, wag gini kilag medya nga heart. Ang ipangita ni Jesus, agape love, wholehearted devotion nga na kaniya, as working for the Lord, not for men. Kinahanglan gyud ang gugma tungod kay mo gini ang makahimaya sa Ginoo, kay ang focus niya ang Ginoo mismo. Dili siya focus nga malipay ang mga tao, not motivated by praises of men, kanang pagdaig sa mga tao. He is focused on pleasing God. Kinahanglan gyud ni kay kinira mong gugma mao pagserbisyo nga ang resulta mo point dito sa Ginoo. Ang pag-alagad nga dili pinagi sa gugma, dili mo point ngadto sa Ginoo. Service rooted in love points people to God, not ourselves. Mao nang kinahanglan gyud siya kaayo. Kay kung dili usahay kita ang mahimaya, kita ang ma-praise, kita ang makaginansya. Mao nang makita nato dinhi nga God measures not only what we do but also why we do it. Ang motive gyud nini is to glorify God. Gusto ka malipay ang Ginoo? Mao na atong the whole nga message last month, serving with heaven smile, kay ang ugat ana gugma. Second, nganong importante kay gyud ang gugma sa atong pag-alagad because it provides true value. Love gives service its true value. Ingon diha sa 1 Corinthians 13:1-3, if I speak in tongues of men and angels but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have the faith that can move mountains but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames but have not love, I gain nothing. Dini makita nato nga ang pag-alagad nga pinaagi sa gugma mo'y makahatag yun og tinuod nga value sa pag-alagad. Kay kung dili pinaagi sa gugma, kawang, walay value ang atong pag-alagad. Dili sa kalibutan siguro na ay value sa mga tao. Pero sa Ginoo, kung dili pinaagi sa atong extreme love sa Ginoo,
why value gitanan. Ingon diha, bisan pa daw ang imuhang gasa, magwork ta gasa sa espiritu naa. Tongues of angels, tongues of men, wa gidyapoy hinungdan. Empty ang gift. Bisan kamaayon nimo muwali, bisan kamaayon nimo manghatag, gift of giving, gift of teaching, gift of pag-comfort, kawang gina. Ingon diha, empty na siya kung walay love. Ikaduha diha, if you have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, bisag puno kas kaalam, kay baw kas tanan Bible verses, kawang gyapon. Eloquence, galing ka kaayo. Unang usay sa iglesia ang atong tanawon ang magmagaling. Ayaw kay basig mangluod na, gamit ra ba na kayo? It's not about gamit. Kay gamit siya. Wala nangita ang Ginoo niya ng eloquence or ability. Nangita ang Ginoo og kasing-kasing. And also labi na kining katapusan, if I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Great service, sacrificial service, limang kaanang I give all I possess, ihatag nimo tanan, surrender my body, bisan pagsakripisyo, mura kag hero ba? No, nagpakamatay alang sa mga tao, pero dili pinagi sa gugma, pinagi kawara mo sikat ka, no nainga na nga magsakripisyo gyud pero lain ang iyahang tuyo. Kung why gugma, it loses eternal value. Wala gina sa value. Importante kayo ang pag-alagad nga naagyod ang gugma diya sa Ginoo, kaya ang atong pag-alagad nagyo value. Acceptable service gyud diya sa Ginoo. O nag-i-accept sa Ginoo ang kang Abel, no, kay kang Cain, tungod kay dakog value, kay ang heart ni Abel dili pareha sa heart ni Cain. Then also nganong kinahanglan gyud ang gugma sa pag-alagad, essential kayo because it provokes obedience. Ingon diha sa John 14:15, if you love me, you will obey what I command. Kung wala ang gugma nga lalom diha sa Ginoo sa atong pag-alagad, kapoy gyud ang pag-alagad. Kapoy, dili pod malipayon, daghay bagutbot, unya dili siya delight. Pero kung naay love, instead nga duty, mahimong delight. Kay kung pag-alagad ta nga dili gugma, mamotivate usahay ta sa duty manggod. Kinahanglan manggod kay tulumanon. Kinahanglan manggod mag-alagad kay kung di ka mag-alagad wa kay blessing. Dili love ang reason. Love transforms duty into delight. Service becomes joyful and sacrifice becomes worship. Mahimong worship. Malipayon, yun kayo, bisag nagsakripisyo. Ingana, essential ang gugma sa pag-alagad. And also, ikaw pat, kinahanglan gyud ang gugma sa atong pag-alagad tungod kay kini mo prolong sa atong faithful service. It means nga ang gugma mo sustain sa pag-alagad nato nga faithful ta. Ingon diha sa 2 Corinthians 5:14, for Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Christ's love compels. Ang nagtulak kanako, gugma gyud. Ang pag-alagad nga puno sa gugma sa Ginoo, it will keep on serving. Bisag unsay mahitabo, padayon siya. Siya ang mag-sustain, mag-prolong, mo-endure. Mo nang this is enduring love. Mulahutay gyud panahon sa mga butang nga makapaundang kanato sa pag-alagad, things that will hinder us of serving the Lord. Una ani, kini nga gugma, it keeps on serving even if appreciation is absent. Bisan pa sa atong pag-alagad, way mo appreciate, walay nakanotice nga nag-alagad ko sa Ginoo, kana nga pag-alagad din na mundang, kay kana nga pag-alagad sustain by love. Unya, kana nga pag-alagad, mo serve yun na, bisag ang ministry becomes difficult. Bisag lisod na kay ang ministry, mo persevere yun ni, mulahutay ni sa mga persecutions, bisag i-persecute, gidaog-daog, mga gihadlok, threatened, ayaw puan diya, kay patyon ka, kini dili gid ni mo undang. Bisag hadlok ko nimo ang tao karong panahon na di gid mo undang. Kay kaniadto bisag gihadlok gyud nga patyon ni Duterte ang mga drug users na amang gihapon, no? Di so dili gyud guarantee ang fear nga maoy motivation nga padayon ta nga mahimong faithful serving the Lord. It is love ang mulahutay gyud bisag asa, bisag kita atong mga anak masakit kisay mulahutay bantay ang mga ginikanan man gyud. Di man gyud ang mga katabang or kinsa diya atong gipialan, no? It's love maoy nag-sustain niya na mo overcome gyud. Mo padayon gyud kalagad despite sa mga temptations, material lust kanang gugma, mao gyud mo padayon sa pag-alagad. Mo overcome kini nga gugma bisag sa mga discouragement. Bisag kusog kay ang discouragement sa yawa karong panahon na. Mao ni nga gugma nga di gid mangluod. Kay mo ginay kalaban sa kasagaran sa iglesia kanang pagpangluod. Piktibo kay Satanas diha. Mao nang kung wala ang gugma, if we based our service diha sa kahadlok, duty,
blessing. Yes, mo taas gamay pero di gid siya mo lahutay. Mo give up gid siya. Mao na ang love magaprolong gyud sa atong pag-alagad matinud-anon diya sa Ginoo. Mo sacrifice gyud kung kinahanglan kini nga gugma. And also mupadayon gyud bisag ang resulta sa iyang pag-alagad murag wa may slow man kaayo no. Nag-alagad ko pero ang result slow, wala kaayo makita ang result. Mo ni mo sustain kanato ang gugma gyud. Every lasting ministry begins with a heart that treasure Christ above all else. Love is the secret of enduring service. Ang gugma gyud ang sekreto nga mo endure ta. And also ikalima, nganong kinahanglan gyud ang gugma sa atong pag-alagad because it produces right attitude in service. 1 Corinthians 13:4-7. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, trusts, hopes, and perseveres. Kung ang gugma mo may patigbabaw, mo epekto kini sa tama nga attitude sa service. Ang gugma maunay muhatag kanato nini nga mga attitude. Kay kanang tanan kung wa kay gugma dinhi mo na mahimo, di ka kapailob, di ka mahimong kind. Magsilos ka, mag-envy ka kung wa kay gugma. Nagapanghambog ka kung wa kay gugma. Self-seeking ka, self-centered ka kung wa kay gugma. Dali na ka masuko kung wa kay gugma. Mao nang kung naa kini wa gyud samok pagkinabuhi nato diha sa pag-alagad kang Ginoong Hesukristo. Tungod kay kini layo kita sa kanang mahimong proud, mahimong critical, mahimong competitive, nagakompete. Mao nang kini nga pag-alagad love produces Christ-like character. Ingani man ang kini ni Jesus nag-serve siya, dinhi pa siya sa kalibutan, mo ni ang iyahang pag-serve. Humble, dili proud, dili siya selfish, og siya mapasensyoso gud. Mao na ang kaimportante sa gugma. Lastly, ngano importante gyud ang gugma sa atong pag-alagad because it promotes church growth. Love builds up the church. Ephesians 4:15-16. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as its part does its work. Ang gugma gyud makapromote sa pagtubo sa iglesia. Kay kung naaning gugma, makabuild gyud ta og atmosphere nga mutubo gyud ang iglesia. Pero kung atong pag-alagad walay gugma, murag di ta makabuild og atmosphere nga mo grow ug mo mature ang matag usa. Mo nang ang love gyud nagpromote sa church kay kung love god ang motivation sa atong pag-serve, layo kay ta sa conflict, pag-away-away, pagtuman sa atong gusto kay andam mo ta mo paubos, mo promote man og unity ang love, nagasik man og peace. Unya ang love pod tuyo gyud nga ma-strengthen ang matag usa, dili nagakumpit, andam mo pasan sa mga weak, andam siya mo sakripisyo, mo deny sa iyahang right, murag si Paul nga, right unta nako, pero di na lang ko kay daghay mapandol, andam siya mo pasaylo, bisag siya nasakitan, gihimo-himo ag daotan. Mo nang ang love gyud nagapromote sa growth sa church tungod kay kini mo encourage og cooperation. Kay ang love man, wala man nagtanaw siyang kaugalingon, basta mo cooperate alang tungod kay nahigugma siya kang Kristo, dili alang tungod nga siya nasakitan. And nagka-prevent gyud og pride and rivalry kay maoy hinungdan gyud sa kasagaran nga dili pag sinabtanay kini yung atong garbo o kining atong sarili nga desire mo patigbabaw, dili gyud ang gugma. Mo nang importante gyud kini sa atong pag-alagad labi na karong panahon na. So mo kinang kinitibukan nga mensahe nining kabuntagon nga the deepest request of love and the reason nganong kinahanglan gyud kay kini sa atong pagserbisyo karon sa Ginoo. Christian life never separates love from service. Love is the root, service is the fruit. Ang gugma maoy ugat, ang pag-alagad maoy bunga, di gid na siya ma-separate. Mao nang kinahanglan gyud ang pag-alagad nga gikan gyud diha sa atong paghigugma pagmaayo sa Ginoo. When our love for Christ remains fresh, our service becomes joyful, humble, faithful, and pleasing to Him. Sama sa gidemonstrate ni Jesus, the greatest servants are the first, the greatest lovers of God. Katong mga greatest servants, mao tong mga first greatest lovers of God. A tree cannot produce lasting fruit unless it has healthy roots. Christian service cannot remain faithful, joyful, and fruitless unless it is rooted in the love of Christ. Duty may produce activity, ability may produce result, but only love produces service that pleases God. Let us pray.